Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang Balita Biblia. Today is 25 September 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Mateo chapter 10, ang 12 alagad. Mateo chapter 10 verse 1. Pakisabayan ako ng basa nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at history na rin ni Jesus. Ang 12 alagad. Mateo chapter 10 verse 1, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Verse 2, ito ang mga pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Verse 3, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo. Verse 4, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Dalawang Simon guys, pero yung isang Simon tinatawag na Pedro. Pero yung isa Simon talaga na Simon na makabayan. At si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Sinugo ni Jesus ang 12. Verse 5, ang 12 ito ay isinugo na ni Jesus sa kanyang pinagbilinan at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Verse 6, sa halip hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Verse 7, humayo kayo, ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Hindi ko nga alam Jesus kung ano na ito kung dumating na yung kaharian ng langit Kasi yung generation namin ngayon wala na kayo, tapos hindi namin alam kung natupad na yung yung sinabi nga na malapit na ang kaharian ng langit. Okay, ulitin ko lang verse 7, humayo kayo, ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Verse 8, pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may kitong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Verse 9, huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Verse 10, sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit na sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap na mga bagay na kanyang ikabubuhay. Guys, sa generation natin ngayon, yung mga doktor, pwede nating pwede nating sabihin na para na rin silang disciple ni Jesus kasi nagpapagaling sila ng mga may sakit. Pero di ko lang alam kung nabubuhay nila yung pataya. Pero sure yun, yung mga may sakit, halos lahat ng doktor nakakagaling ng may sakit syempre. Pinag-aralan nila yan kung paano magpagaling ng sakit. So, para na rin silang disciple kung panahon pa ni Jesus yan, para na rin silang disciples. Okay, verse 11, ulitin ko yung verse 10, sa inyong paglalakbay, huwag din kayo magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit ng sandalyas. Ulitin ko yung verse 9, bakit hindi sila pinagdala ng pera? Verse 9, huwag kayong magdala, Mateo chapter 10 verse 9 guys, huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Verse 10, sa panahon natin ngayon, importante ang pera. Verse 10, sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit ng sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Verse 11, saan mang bayan, tingnan nyo yan guys sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Verse 11, saan mang bayan unayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat
pakituluyan at kayo ay tumuloy sa bahay niya habang kayo ay nasa lugar na iyon. Verse 12, pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Verse 13, kung karapat-dapat ang mga nakatira doon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala, ngunit kung hindi, bawiin ninyo iyon. Verse 14, at kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Verse 15, tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon kaysa sa parusang dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Mga pag-uusig na darating. Matthew chapter 10 verse 16, tingnan ninyo, isinugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Matalino ba ang ahas? Talagang ikinumpare pa sa ahas eh. Tingnan mo guys, kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. So ibig sabihin, pagdating sa karakter, ang ahas is matalino, ang kalapati is maamo. So, verse 17 to 18, mga alagad ko, mag-ingat kayo sapagkat kayo darakpin at isasakdal sa mga Sanhedrin. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga at dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil. Verse 19, sa pagkakataong iyon, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magpapatotoo, sapagkat ito'y kusang ipagkakaloob sa inyo. Verse 20, hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Verse 21, ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak, at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Verse 22, kapupuutan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Verse 23, kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang anak ng tao. So, yung mga disciples, sa mga disciples niya to sinabi guys, sabi ni Jesus tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang anak ng tao. Verse 24, walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping. Palaisipan sa akin tong verse 25. Nakalagay kasi verse 23. Sorry Yung Matthew chapter 10 verse 23 guys, tingnan nyo. Kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang anak ng tao. So, sino itong anak ng tao? Ibig sabihin ba pupuntahan sila ni Jesus kapag kapag inusig sila sa isang bayan? Verse 24 guys, walang alagad, darating na ang anak ng tao. Kaya pala isipan sa akin ito anak ng tao Verse 24, walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Verse 25, sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo nang alalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. Beelzebul. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo nang alalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. Ang hirap naman intindihin ng mga sinabi dito. Ang dapat katakutan. Verse 26, kaya huwag kayong matakot sa kanila, walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag.
Kaya nga guys, kayo rin mismo ang magbasa para kayo mismo ang umintindi sa mga binabasa nyo. Verse 27, ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Verse 28, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan. Kayang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Verse 29, hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. Verse 30, at kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Tingnan mo guys, ang dami nating buhok, bilang pala ni Father God yan. Gayunman, kahit isa sa kanila hindi nahulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. Verse 30, at kayo, maging ang buhok ninyo bilang niyang lahat. Grabe, no? Verse 31, kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Pagpapatutuo kay Kristo. Matthew chapter 10 verse 32, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Verse 33, ngunit ang sinumang ikahiya ako sa harap ng mga tao ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking ama na nasa langit. Hindi kapayapaan kundi tabak. Matthew chapter 10 verse 34, huwag ninyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Hala. Verse 35, naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. Verse 36, famous masyado yan guys, yung babae at yung biyanan, yung manugang tsaka yung magbiyanan. Laging magkaaway. Verse 36, at ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na rin mismong mga kasambahay. Ano ba yan? Mapangit yung ganyang ugali. Verse 37, ang umiibig sa kanyang ama. Opinion ko lang yun ha, pangit naman talaga. Pag mag-aaway kayo sa bahay. Verse 37, ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Verse 38, ang hindi pumapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Verse 39, ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay ang siyang mawawala nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Mga gantimpala. Matthew chapter 10 verse 40, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Verse 41, ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta, at ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Matthew chapter 10 verse 42, tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito, dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. So hanggang dito na lang guys. Bye everyone. God bless.